Ngayong araw po na ito ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili as we praise our God, as we worship Him sa araw na ito. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Let's offer a heartfelt prayer sa ating Panginoon. Nagawin niya tayong karapat-dapat sa Kanyang harapan. Tayo po ay manalangin. Let's close our eyes and let's offer our hearts sa araw na ito. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Inaalay ang aming puso, inaalay po ang aming mga buhay. Itinataas ang iyong pangalan, O Diyos, na ikaw lamang ang siyang makita sa araw na ito. Ikaw lamang ang siyang mapapurihan. Dinggin mo ang aming mga tinig, Panginoon. Inaalay lang namin sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Salamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo ngayong araw. At Panginoon, palitan mo ng kagalakan ang aming mga nararamdaman. Kung may kalungkutan man, may mga pangangamba, may mga problemang dinadala, Panginoon, we surrender it to you, O God, at palitan mo ng kagalakan, kasiyahan na nagmumula lamang sa iyo. Ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa iyong mga anak at lingkod na narito ngayon. Purihin ka, aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Woo! Sa umaga pong ito, ialay po natin ang ating mga tinig. Sabi po dun sa aawitin natin, tayo ay lalakad sa liwanag niya. At papadalhan natin ng ilaw ang bawat bansa. Hindi lang po dito sa Holy Spirit, but we will spread Jesus' light sa kung saan man tayo pumunta. Handa na po ba tayong awitan ng ating Panginoon? Palakpakan nga po natin siya. Woo! Yes, oh God. Tayo'y umawit ang may kagalakan. Tayo pumalakpak. Padalhan natin ang ilaw. Ang bawat dako kung saan naman tayo pumunta. Yes, oh God. Tinataas ka namin. Panginoon, inaalay namin ang aming buhay. Oh, oh. Sama-sama tayo umawit. Sa ibang dako ay may tumatawag, padalhan ng ilaw. May kaluluwang kailangang ano pong gagawin natin? Amen! Ng ilaw. Dalhan ilaw ng Ebanghelyo sa bawat kalupaan. Dalhan ilaw ng Ebanghelyo, liwanag kailan pa man. Amen! Purihin ka, aming Diyos. Padalhan. Patuloy tayo umawit. Tawag ng Macedonia'y nadidinig, padalhan ng
mundo. Siya ang hari na pupurihin ko. Si Jesus, si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Siya ang hari na pupurihin. Minsan pa, si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Siya ang hari na pupurihin ko. Si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Amen. Siya ang hari na pupurihin ko. Sa paglilingkod ay huwag ang gawin po natin. Amen. Ng ilaw, magtibo ng yaman, padalhan ng ilaw, dalhan ilaw ng Ebanghelyo sa bawat kalupaan. Amen. Dalhan ilaw ng Ebanghelyo. Hallelujah. Minsan pa, dalhan ilaw ng Ebanghelyo sa bawat kalupaan. Yeah, 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 yeah. Liwanag. Minsan pa, mga kapatid, si Jesus. Si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Siya ang hari na pupurihin ko. Si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Siya ang hari na pupurihin. Minsan pa, si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Ikaw ang hari na pupurihin ko. Si Jesus ang ilaw, ang liwanag ng mundo. Siya ang hari na pupurihin ko. Palakpakan natin si Jesus na hari. Hallelujah. Tunay nga makapangyarihan ka. At patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Lalakad kami sa iyong liwanag. Let's clap our hands together. Amen. Sa mga oras na to, mga kapatid, let's feel the presence of our God. Lalakad kami sa mga hakbang mo, Jesus. Lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sundin natin haring manunubos. Huhubugin sa kanyang halimbawa, o kay sayang aawitan siya. Let's clap our hands! Panginoon, turuan mo kaming lumakad sa iyong liwanag. Amen. Oh, lumakad sa liwanag mo. Sa pamumuno niya tayo'y lumapit, at sa tukso tayo ay inihis. Sa bisig niya may lakas magtiwala, o anong sayang papurihan siya. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sa liwanag niya ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, ilaw niya'y landas. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Mga kapatid, tayo'y lumakad ng may katapatan. Sama-sama tayo. Lumakad ng may tiyaga at katapatan, pag-ibig, awa at kahabagan. Aasa sa
niya ay lumakad na, kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Ilawan niya ay landas. Mga kapatid, may tuturo po ako, no? Alam niyo po yung walk, walk, walk in the light? Yan, sige nga po. Let's walk. Walk, 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 clap, clap. Walk, 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 clap, clap. Walk, 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 clap, clap. Minsan pa po, let's walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Minsan pa po. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Sa ating buhay siya ang gagabay. Pag naroon na at siya ay nasilayan, oh, anong saya dun sa tabi niya. Sama-sama po. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Sa liwanag niya, amen, ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Ilawan niya ay, oh, kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Sa liwanag niya ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus. Ilaw niya ay, tayo'y lumakad sa liwanag. Sa liwanag niya ay lumakad na. Sa liwanag niya ay lumakad na. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni, sabay-sabay nga po tayo. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos. Napakasarap pong umawit ng mga papuri para sa ating Panginoon. Siya lamang ang nararapat na itanghal. Ikaw lamang, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. At sa mga oras na ito, tingnan mo ang aming mga puso, umaawit. Lubos na nagpapasalamat. At hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo magpasalamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Jesus. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
magbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Sama-sama tayong umawit. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. O Diyos, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Minsan pa, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ka. Mga kapatid, ialay natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Ialay natin ang ating puso at pagsamba. Amen. Purihin ka, aming Diyos. Nararapat. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itaas ang ngalan mo, O Diyos. Bawat labi, sing with me. Jesus, dakila ka, iyong nilikha, ang iyong likha luluhod sa'yo. Bawat labi magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, luwalhati at pagsamba. O Diyos, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, for the last time. Nararapat ka sa papuri. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Patuloy kami sa iyong presensya, Panginoon, nagpapasalamat. At sa aming pong pagpapatuloy, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa iyong mga salita, O Diyos. Muli, sa iyo ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. First Thessalonians chapter 2, 7-8. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you. Because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Tayo manalangin. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa walang hanggan mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito na naririto ang iyong mga anak, na sama-samang umaawit ng papuri sa iyo, dakilang Diyos, nawa ay nabigyan ka namin ng kaluguran at ng kaluwalhatian ang kabanal-banalan mong pangalan. Dalangin namin sa iyo, Ama, na buksan mo ang aming mga kaisipan, sapat upang kami ay umunawa ng mga mensahe mo sa umagang ito. Ipagkaloob mo sa iyong maliit na lingkod ang karunungan na ipinagkakaloob mo at ang wisdom, dakilang Diyos, upang maihayag ang iyong kalooban sa umagang ito. Maging handa nawa kami sa aming mga pakikinig upang ito ay tanggapin namin maluwalhati sa aming kalooban at tanggapin namin, dakilang Diyos, sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Mukhang nasa bakasyon ang marami sa ating mga elders. Mukhang nag-good time sila. Nagbabakasyon. Ang pakya natin sa umagang ito ay the need for relationship or ang pangangailangan para sa relasyon. Ang relasyon ay hindi basta-basta sumisibol sa damdamin ng isang tao. Ito ay hindi basta-basta nagkakaroon ka ng relasyon sa iyong kapwa-tao. Ito ay nangangailangan ng malalim at pagkakaroon ng samahan, pagkakaroon ng unawa na nandon ang pag-iingat, pagmamahal, pagrespeto sa ating kapwa upang magkaroon tayo ng relasyon. That's why we need for relationship. Kinakailangan natin ang mga bagay, ilang mga bagay upang mapanatili at masustain yung relasyon na yan. Kapag ka nawala yung relasyon na yan at hindi natin na-sustain, hindi tayo magkakaroon ng pagsasama-sama ng matagal at tayo ay magkakasawaan tayo ng mukha at tayo ay maghihiwalay ng masama ang ating mga loob. Galit ako kay ganito, may tampo ako kay ganito. That's why we need something for our relationship to sustain the relationship. Sa isang elevator, please scroll yan. The elevator is a
microsarcasm. Microsarcasm, ang elevator ay inahinlintulad sa isang mas malawak na pananaw. Let's say, this earth ay inahilintulad, ang tawag dyan ay microsarcasm. Pinaliit. Micro is maliit. Kaya ang isang bagay na hindi mo makita, ang tawag dyan ay microorganism. Kung hindi mo makita ng iyong pananaw, gagamitan mo siya ng microscope. That is microscopic. Hindi mo siya makita. At makikita mo lamang siya pag ginamitan mo ng microscope. Microsarcasm. At ang elevator daw ay isang microsarcasm. Ibig sabihin, inahihilintulad sa isang mas malaking bagay. Ang isang mundo, ang microsarcasm niyan ay ang isang elevator. Ang isang church is a microsarcasm. Ang isang community ay isang microsarcasm. At mas pinaliit pa, this is the elevator. Maliit lang yan. Maaring 1 meter by 1 meter lang. Mga 15 na tao lang ang kasya dyan. Subalit sa loob ng elevator na yan ay makikita mo, lalo na kung yan ay full pack. Maraming tao, parang sardinas na nagsisiksikan ang mga tao doon sa loob. But, sa kabila noon, pagpasok mo sa elevator, behave na behave ang bawat isa. You behave yourself inside the elevator. You don't even touch the skin who besides you. Hindi mo man lang dinadaitihan ng iyong kamay o ng iyong braso. Hindi mo man lang tinitignan ang kanyang mukha o ang kanyang mga mata. Behave na behave ka. Ang lahat ay nakatingin lamang doon sa number at pinakikiramdaman ang pag-akyat o pagbaba ng elevator at tinitignan ang number kung anong number na kayo nandun. Microsarcasm. Kapag nakikita mo ang dalawang tao na nagkukwentuhan papalapit ng elevator, masaya sila, nag-uusap, nagbibiroan, tawanan ng tawanan. Kapag pumasok sa elevator, they stop. Because they respect the people inside of that elevator. They behave. Di ba ganyan kayo? Di ba ganyan tayo? Kapag tayo, kahit na anong kulit mo, ako makulit ako talaga eh. Pero pag pumasok ako sa elevator, nawawala yung kulit ko. Tumatahimik. Hindi ko alam yung iba, baka natatakot na bumagsak yung elevator. Meron akong alam niya, pag sumakay ng elevator, nahihilo. Kaya naghahagdan na lang siya. Nahihilo siya sa loob ng elevator. Ibig sabihin, ang loob ng elevator ay maraming mga tao. Ang iba doon ay doktor. Ang iba doon ay engineer. Ang iba doon ay janitor. Ang iba doon ay manager. Nakasakay doon. And they behave themselves. Wala doon sa elevator nagsasabi na, respeto niyo ako, ako'y doktor. Respeto niyo ako, ako'y manager dito ng building na ito. Walang nagaganon sa loob ng elevator. They just behave. At ganyan ang nais ng Diyos sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. You respect each other. You respect their identity. You respect who they are. Minsan, nire-respeto lang natin, maganda magsuot ng damit. Guwapo. Magaganda.
Kapag ikaw ay hindi ka masyadong gwapo, hindi ka na nire-respeto. Pag hindi ka masyadong maganda, hindi ka na nire-respeto. We behave inside the church. We are belong to the church. Kahit saan tayo pumunta, miyembro tayo ng isang iglesyang ito. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 1, chapter 2, verses 7 to 8 ay ganito ang pagkakasabi. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Pinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapahalaga at ang pagmamahal sa bawat kapatiran. Number 1, concede that we need others. What is that concede? Tanggapin mo sa sarili mo. Yan ay malimit gamitin ng mga politiko, lalo kapag eleksyon, kapag sila inatalo na. Yung mga politiko sa US, ganyan, kapag natalo sila, they concede. Tinatanggap nila ang kanilang pagkatalo. They concede. I congratulate you. I lost and you won. Pero dito sa Pilipinas, hindi. They don't concede. Maghahabla ako, dadaya ako. Ganyan ang politiko sa Pilipinas. They don't concede. Ang sabi diyan, concede that we need each others. Tanggapin natin sa ating sarili na kailangan mo siya, kailangan kanya, kailangan natin ang bawat isa. Because we are brothers. We belong to a one body. Kasama tayo lahat at kabilang sa isang katawang ito at ang katawan ay ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we have to concede. Huwag tayong magmalaki sa isa't isa. Hindi kita kailangan. Yang pangit mo na yan. Hindi kita kailangan. Bobo. No. Ang sabi doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi doon ay ganito. As it is, there are many parts of one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated not special modesty. Sabi ni Apostol Pablo, huwag mong sasabihin na ang ulo ay hindi kailangan ang kamay. Huwag sasabihin ng ulo, hindi kailangan ng kamay. Sapagkat kung nakita ng iyong mga mata, at nakita ng iyong mga mata at gusto mong hawakan, hindi mo yun mahahawakan kung hindi makikipag-cooperate ang iyong kamay. Kung nakita ng iyong mga mata, at nakita ng iyong isip na kailangan mo yon at gusto mong puntahan ang mga bagay na yon, ay hindi makipag-cooperate ang iyong paa, hindi mo siya pwedeng puntahan. Ang ganda ng Boracay. Nakita ko sa picture, gusto kong pumunta doon.
pero ang paa mo ay hindi mag-cooperate at ang buong katawan mo ay hindi mag-cooperate, mananatiling vision at mananatiling nakikita mo lamang sa isip mo. Ang dapat sa atin ay mag-cooperate kung ano ang nararapat. Hindi maaari sabihin ng isa sang kalingkingan, hindi mo kailangan ang kalingkingan. Sapagkat ang malimit mong ginagamit ay ang iba mo pang daliri. Hindi lahat ng daliri mo sa kamay mo ay tatlo lang ang minamanicure mo. Lahat ng kuko sa kamay mo, minamanicure mo. Nililinis mo, kinokortehan mo pa nga. Yung iba dyan, nilalagyan pa ng art. Ang bawat daliri sa iyong mga kamay, may kanya-kanyang gamit. It's just like a keypad on the typewriter. Kapag ka ikaw ay nagtatype ka, may kanya-kanya yung destino kung ano ang letra na dapat pindutin lang ng bawat daliri. It's like in the piano. Hindi lahat ng tiklado ng piano ay hintalalaki lang ang gagamitin mo. May kanya-kanyang nakadestino. When this is do, this is also the do. But this is octave. Pinindot mo do, lower do, the higher do is here. Pwede mo silang sabayin para magkaroon ng lower do na tunog at merong higher do na tunog. Dalawang tunog. So they work each other. Magkakaroon ng rhythm. Lalagyan mo ng sol sa gitna. Do, sol, do. Dagdag mo pa ng mi. Do, mi, sol, do. Pag pinagsabay-sabay mo yun, maganda ang tunog nun. They work in a good rhythm and a good sound harmony. Ang lahat ng mga daliri mo sa kamay, may kanya-kanyang gawa. Lahat ng bahagi sa ating katawan ay may kanya-kanyang gawa. May kanya-kanyang trabaho. Hindi natin pwedeng ipuwera. Si Sterlita, maraming ginagawa yan dati, nung bata pa. Lahat ng mga dapat lalakarin. Magaling yan. Lalakarin ko itong ganito. Yung unang-unang mga kuryente nito, saka mga biling-biling siya nag-aayos dati. Ay nagagawa niya. Kasi makulit si Sterlita eh. Talagang, sige na naman. Magaling siyang makiusap. Kaya hindi mo masasabi kahit maliit ang isang tao, eh walang pakinabang. Yung ating isang speaker dati, nagkaroon tayo ng isang speaker, siya ay sa US. Isa siyang US, ano ba yun? Army ng US. Air Force, US Air Force. Nakasakay sila sa eroplano, biglang nagkaroon ng trouble sa isang makina. Ang makina ng eroplano nandun sa pakpak, magkabilang pakpak. Hindi na nag-function. Magkakras ang eroplano. Hindi nila mapuntahan dahil yung mga Amerikano malalaki. Hindi sila magkasya. Pero yung ating kapatid na yon, siya ang nag-ayos. Naayos niya kasi mekaniko siya at siya ay maliit. Siya lang ang magkakasya doon. Kung ang size ng Amerikano, hindi magkakasya doon. That's why naayos, hindi nag-crash ang sinasakyan nilang eroplano. So, merong gamit ang maliit saka sa malaki. Ang US kaya natalo sa Vietnam. Ginigera ng US ang Vietnam. Hindi nila mahuli-huli ang Vietnam because the Vietnamese make a lot of tunnels. At naglagay sila ng maliliit na butas na kapag hinahabol sila ng mga American soldier, lulusot sila dun sa butas. At yun ay tinatakpan nila. Walang kamalay-malay dun ng US. Ito lang mga modernong panahon nila ni-rebuild yung ganong estilo. Ay hindi naman makasunod yung Amerikano dahil yung butas para lang sa Vietcong kalaki.
Maliliit yung Vietcong, yung Amerikano yung malalaki. Pag lumusot sa butas, hindi na sila makasunod. Kasi hindi siya kasya dun sa butas. Kaya may gamit ang bawat isa sa amin. Ang talento ni brother ay maaari mong magamit. Ang pangangailangan ng bawat isa ay nakita ng Diyos kay Adan. Sa Genesis, nakita niya lahat ng kanyang mga nilalang ng mga hayop ay may kanya-kanyang mga kasama. Subalit si Adan, malungkot, walang kasama. Malungkot pag walang kasama. Kaya kung mapanood ninyo yung palabas na Castaway, ilang beses kong pinanood yun eh. Napunta siya doon sa isang isla na walang tao, siya lang. Meron doon bola na kasama niyang survival. Nilagyan niya ng mata, ilong, bunganga. Nilagyan din niya ng 3 buhok. Inilalagay niya yun palagi doon sa harapan niya. Yun ang kinakausap niya. Why? Dahil kailangan ng tao ng kasama. Mahalaga. Kaya nang makita ng Diyos si Adan na malungkot, binigyan niya ito ng kasama. Binigyan niya ito ng makakasama at makakatulong sa buhay. Pinatulog niya si Adan. Kinuha yung isang tadyang at ginawang si Eva. Kaya nga, sabi ni Miriam Defensor nung nabubuhay pa, matalino ang babae kaysa mga lalaki. Hindi pumayag yung mga lalaki dahil alam nila, mas matalino sila kaysa babae. Sabi ng iba hindi, matalino ang lalaki. Hinugot ka lang sa tadyang ng mga lalaki, ang babae. Yun nga, sabi ni Miriam. Kayo, mga lalaki, ginawa kayo sa alabok, putik kayo. Kami, galing kami sa tadyang. Yung tadyang, pag binasag mo yun, may utak sa loob yun. Ikaw, wala kang utak, putik ka eh. Minsan, tama. At meron kasama si Adan. Ginawang mas matalino sa kanya, kaya yung mga lalaki, sabi rin Brother Leo, alam mo bro, yung mga asawa natin, 1 rank higher yan palagi. Mataas ang ranggo sa atin. Kaya, mas makatuwiran yan sila eh. Mas matatapang. Kapag ka may sinabi, tututol ka agad yan. Hindi pwede. Kasi mas marunong sila sa atin. Mas mataas ang ranggo nila. Sounds funny, but there's the reality. Merong isang American na psychiatrist, si Abraham Maslow. Siya ay kilala sa kanyang well-known theory tungkol sa relationship, sa hierarchy of needs. Abraham Maslow. Kilala siya sa kanyang teorya tungkol sa hierarchy of needs o sa antas, hierarchy, antas ng pangangailangan ng tao. At sa antas daw ng pangangailangan ng tao ay kinakailangan ang antas ng pangangailangan ng tao, ito ay nade-develop. Ang antas ng pangangailangan ng tao ay hindi ko mo bigas ang pangangailangan nito, ay bigas na lang palagi. Kapag naibigay mo na ang pangangailangan bigas yan, ano pang kailangan yan? Kailangan din yan ng ulam. Pag naibigay mo na ang pang-ulam yan, may iba pang pangangailangan yan. So, there is the hierarchy of needs. At ang sabi niya sa kanyang konklusyon sa pangangailangan ng tao ay kailangan ang development at kailangan itaas mo ang level
Kaya kung ang iyong kaibigan, kung ang iyong kasamahan sa church, ang level ng kanyang pangailangan sa inyong relationship ay hindi umuubra, hindi na siya sisiyahan sa pandesal na binibigay mo. Lagyan mo ng palaman. Lagyan mo ng keso. Baka sa susunod, pag binigyan mo, ito ba yung may keso? Opo. Well, sa sunod na araw yon, pag keso lagi ang palaman, mananawa yon. Itaas mo yung level. Palitan mo ng mayonnaise, baka mas gusto niya. Palitan mo ng peanut butter, baka mas gusto niya. Palitan mo ng iba't iba para ma-meet mo yung standard na gusto niya. There is a hierarchy of needs. Kaya sa mga anak ko, mga anak nyo, hindi pare-parehas ang pangangailangan yan. Hindi pare-parehas ang satisfaction yan. Yung anak kong pangalawa, si Erap, bigyan mo lang yun ng isang sando galing doon sa may Kaldisa, may grocery sa amin doon na mumurahin ang tindang galing Divisoria. Tuwan-tuwa na yun. Pag si Dustin ang binigyan mo, hindi yun natutuwa. Lalo na kung masama ang loob nun. Hindi yun natutuwa. Binilhan ko ng t-shirt. Hindi natutuwa. Binilhan ko ng pantalon na maong. Hindi. Hindi mo siya. Masama lagi ang loob. Nakakunot lagi ang noo. Sa lubong ang kanyang mga kilay. Hindi mo makausap ng matino. Namatay yung pinsan ko. Sabi ko, anak ko, akong Mindoro. Patay yung pinsan ko eh. Sama ko tay. Bumait. Sumaya. Kasi sasama siya ng Pamindoro. So, there is a hierarchy of needs. Hindi siya masatisfied ng sando, hindi masatisfied ng t-shirt, hindi masatisfied ng jeans. Ang gusto pala yung magbakasyon. Kaya, yung pangangailangan sa relationship, minsan hindi na siya masaya. Level up. Itaas mo yung level. Number 2 is ganyan lang po ang aking outline ngayon. Ang tawag namin dyan ay skeleton outline. Wala yang paliwanag. Ganyan lang siya. Pero ang paliwanag niyan maya-maya na sa amin. Lalo't kagaya namin na hindi kami sanay gumawa ng multimedia. Yung iba, gagaling gumawa eh. Wala akong laptop eh. Sa cellphone ko lang yung ginawa, tapos isinend ko sa messenger. Oo, ng kuwan. Para ma-plus lang dyan, makita ninyo. The second is cultivate deep relationship. What is cultivate? Cultivate is ginagamit yan ng agriculture. Nakatanim yung halaman, pag hindi mo yan kino-cultivate, malalanta yan. Hindi yan sisibol ng maganda, hindi yan tataba, hindi magiging maganda ang supply ng oxygen sa kanyang mga ubat. That's why a plant needs to cultivate. But that is cultivate deep. I-cultivate natin ng mas malalim pa ang ating mga relasyon. Relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa kapitbahay mo. Minsan kapitbahay mo nababaliwala na natin. Meron tayong social relationship na tinatawag eh. Hindi na natin yun na minsan na pagtutuunan ng pansin. Lalo ako, kagaya ko, hindi ako kasi lumalabas ng bahay. Lalo ngayon, may negosyo akong bigas. Sa loob ako ng bahay, naghihintay ng... Magkano kilo? Magkano sa sako? Yun lang yung inaantay ko ngayon sa bahay. Lalo hindi ako lumalabas ngayon. Yung social relationship mo,
hindi mo na nagagawa. Kaya, you need to cultivate your relationship. Kaya, paglabas ko ng bahay, makita, kahit sinong makita ko, good morning. Yung kapitbahay ko, lagi kong good morning, suki ko sa bigas yun eh. Kaya lahat ng mga kapitbahay ko ngayon, good morning ko na para maalala niyang may tinda akong bigas. Meron dong isang hindi kasundo ni Mrs. na baranggayan sila. Hindi siya bumibili ng bigas. Siyempre, kaaway niya eh. Ay minsan, nandun siya sa harapan ng kapitbahay namin na talak ng ganyan. Yung kailangan niya doon sa kapitbahay, nandun, kailangan niya pumunta ron. Dahil may binibigay yung kapitbahay namin na pasalubong galing probinsya. Nadaanan niya yung nagpabarangay sa kanya. Binati niya, kumusta? Sumagot naman ng maayos. Sumunod na araw, bumili ng bigas 5 kilo na Coco Pandan. Bago matulog, bumili uli ng 5 kilo. Because you cultivate a relationship. Kung kaaway mo yun, hindi na bibili yun. Baka mangampanya pa yun na, kung bibili ng bigas ni Biner, may amag. Diba? Cultivate deep the relationship. Ang halaman kinakailangan ng cultivation. Kanina, kukwentuhan kami ni Brother Deo doon at saka ni Brother Johnny, Brother Carding doon sa baba. Dumating si Sister Grace, dumungaw ang ganyan. Nakita nung asawa niya, ang ganda mo ngayon Sabi naman nung asawa niya, bakit ngayon lang ba? That's cultivation. Kung matagal na kayong mag-asawa at hindi mo na nasasabing maganda ang asawa mo, kahit kulubot na yung mukha, kahit na yung kanyang lipstick ay lampas-lampas na, yung kanyang eyebrow yung kabila ay paganyan, yung kabila ay paganon. Minsan yung eyebrow, pagka nagpawis ka kumakalat pa sa mukha yung eyebrow. Ang ganda mo ngayon Cultivate your relationship. Minsan hindi na natin nako-cultivate yung relationship natin. Do not take relationship lightly. Huwag daw natin tangkain yung ating relationship ng parang magaan lang. You cannot survive in this cruel world. Your relationship will not survive pag hindi malalim ang relasyon ninyo mag-asawa. Kami nga, magpo 40 years na kami. Kako, yung ganitong away kami ng away, naka 40 years na kami. Kung sa iba yon, kung hindi malalim ang relasyon nyo, yung ganyang away ng away kayo, 1 linggo pa lang, maghihiwalay na kayo. 40 years na. Kaya dapat malalim ang relasyon. Naalala ko si Sharon at saka si Gabi nung ikasal. Ninong pa si Presidente Marcos at ilang mga kilalang tao, ang yayaman, bonggang-bongga, balita sa buong Pilipinas hanggang abroad, kinasal si Sharon at si Gabi. Wala pa yatang 1 year, naghiwalay na. Merong artista sa Hollywood, Britney Spears ba yun? Kinasal ngayon, bukas, nag-divorce. Nagpapakasal ng hindi ganun ang relationship, hindi ganun kalalim ang relationship.
Minsan marami tayong nasasabi sa mga partner natin sa buhay. Sa akin, it's just a matter of joke. Nagpapatawa lang ako. Kahit totoo. Kasi, sabi ko sa asawa ko, kung hindi tayo talagang malalim ang relasyon, maghihiwalay na tayo. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Biro mo ba naman yan? Lingguhan, walang linggo na hindi nangyayari. Minsan sa sobrang galit ko, minsan lalayas ako. Punta ako ng Jollibee, magkape ako doon. Pag naubos ko na isang kape, maglalakad na ako pa uwi. Hindi ako sumasakay dahil pag sumakay ako, makakauwi ako kaagad. Hindi pa natatanggal yung galit ko. Kailangan ko maglakad lang. May motor naman ako, pwede akong magmotor. Hindi, maglalakad lang ako para ma-release yung galit ko. Hindi maaalis sa mag-asawa yan, mga kapatid, yung hindi pagkakaintindihan. But dapat meron kang pamamaraan para hindi mo, asawa mo ang mapagbuntunan mo ng galit. Maglakad ka na lang. Umuwi ka pag hindi na masama ang loob mo. Or nakapag-isip-isip ka na. Kape-kape akong ganyan. Nag-iisip ako. Oo nga, Yan. Nagtatrabaho yung asawa ko. Nasa bahay lang ako. Uuwi na ako niyan. Kaya kapag hindi natin nako-cultivate, lagi nung ipaalala, that's cultivation sa asawa nyo, sa kasama nyo sa buhay. Ganoon din sa church, mga kapatid. Minsan ako'y natutuwa doon sa mga kapatid pag dumating dyan. Uy, ang ganda ng damit mo. That's cultivation. Si Brother Deo nga, nadaya ako ng isang linggo eh. Uy, Brad, ang ganda ng barong mo ah. Patawa-tawa siyang ganun. Maya sinabi niya sa akin, Shopee lang yan, Brad. Titigan kong maigi, hindi pala borda yun. Parang naka-imprenta lang yung design. Sabi ko, parang, t-shirt lang na may kuwelyo, tapos may design ng barong. Ang ganda. That's cultivation, mga kapatid. Bagong ahit si Brother Biner, uy, bagay pala sa'yo yung bagong ahit. Kamukha mo si Rudy Fernandez. Kapag minsan tinatamad ako mag-ahit, mahal yung blade. Hindi na ako nag-ahit, minsan hanggang dito na yung balbas ko eh. Kapal yung balbas ko dito, pagka hindi ako nag-ahit, kulay puti pa naman. Para akong ermitanyo na patay gutom eh. Yung ermitanyo mahaba dito, tapos nagugutuman. Pag hindi ako nag-ahit, kamukha ko si Max Alvarado eh. Pag nag-ahit ako, para akong si Fernando po. So, cultivate your relationship. Ang sabi sa banal na kasulatan, si Apostol Pablo, ang sabi niya ay ganito. Doon, sabi niya, sa 1 Thessalonians chapter 2, 7-8, as a nursing mother nurture her own children, katulad ng isang mapagkalingang ina na kinakalinga at inaalagaan ang kanyang mga anak. Ganyan kung mangalaga si Apostol Pablo, sabi niya. As a nursing mother na kinakalinga ang kanyang mga anak. Sa manok, sa mga hayop, instinct yun. Hindi mo man turuan yung mga manok kung paano niyang alagaan yung kanyang mga sisiw, kung paano niyang
kinukulob ng kanyang mga pakpak, yung kanyang mga sisiw. Natutulog yung inahing manok, akala mo walang sisiw. Buksan mo yung kanyang mga pakpak. Nandyan nakatago yung kanyang mga sisiw sa loob ng kanyang pakpak. Ganon din yung aso, makikita mo. Huwag kang lalapit-lapit. At baka ka masakmal kapag bagong panganak yung aso. Kaya yung isang kapatiran dito dati, bagong panganak. Sabi ni Jojo sa akin, Kuya Biner, huwag kang lumapit yan. Bakit? Bagong panganak, baka ka masakmal. Sa hayop ay instinct ang mga alaga ng kanilang mga anak. Tayo, kinakailangan pa ba tayo na maging instinct? Meron tayong sapat na pag-iisip. Meron tayong sapat na kaalaman. Instinct. Dapat marunong at matuto tayong mga alaga ng ating mga kasabahan sa church. Mapagkalinga. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, katulad ng mapagkalingang ina ang pangangalaga namin sa inyo. Care. Number 2, share. We are pleased to share with you. Ang sabi niya doon, kami ay malugod na ibinabahagi sa inyo. Tayo dapat malugod din tayong makibahagi. Share what? What do you want to share? Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kagalakan. Ako'y natutuwa. I wanna share with you. Ako'y nagagalak. I wanna share my faith. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking pananampalataya. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kaligtasan na aking tinamo. Gusto kong ibahagi sa iyo si Kristo. Gusto kong ibahagi ang aking pagmamahal sa inyo. Pinahahalagahan ko kayong lahat. So, under cultivate the relationship is care, share, and dear. Because you had become dear to us, 1 Thessalonians chapter 2, verse 8, because you had become dear to us, sapagkat naging mahal kayo sa amin. Mahal namin kayo. Kaya namin ginagawa yung ganito. O, wala kang pagmamahal sa church. Ako'y matanda na dito. Yung unang church na ito ay nandun na ako. Si Sister Chris Aklan, yan ang bahay na yan. Wala pa dyan si Chris dahil hindi pa sila mag-asawa ni Brother Rodel noon. Sila Brother Manny ang nakatira dyan noon. Si Brother Manny estudyante yata ng yung sa aviation ba, sa paliparan ng eroplano. Aeronautics, si Brother Manny. Nung diyan kami unang nagsasamba sa bahay niya. Wala si Brother Ernie pa noon, yung matanda natin dito sa iglesia dati na puti ang buhok. Si Brother Ernie, nung nandun kami sa kila Alin Julie sa may puno ng mangga, doon na si Brother Ernie. Nung nandun na kami, umalis yan doon sa ekonomiya, pero dati na siyang Church of Christ. At nakasama namin siya doon. At mabuti naman at pumunta si Brother Ernie. At may kaalaman na si Brother Ernie dahil elder na pala siya doon. Ako na may hindi pa naman ako. Padalo-dalo pa lang ako noon. Kaya, kung hindi ko mahal itong church na ito, hindi ako tatagal ng 40 taon dito. Magpo 40 years na rin ito. 38 na yata yung ating anniversary or 39. Dahil wala pa kaming anak, mag-asawa, ay umiiral na ito. Kaya ako matanda ng 1 taon kay Dustin itong church na ito. Kaya tayo, we must love each other. That's a cultivation. Mahalin natin yung ating kapwa Kristiyano na nandito sa church na ito. Hindi tayo tatagal na magkasama.
Marami ng come and go dito eh. Come and go. Dumating, karoon ng mga kaibigan dito, may nakasamaan ng loob, umalis. Dumating, naging song leader dito, naging instrumentalist, may nakasamaang loob, umalis. Hindi tayo tatagal kung ganoon. Mababaw ang pagka-cultivate ng ating pagka-Kristiyano, ng ating pagiging magkapatiran. Ning mahulog ka dyan. Kadumungaw. Number 3 is, what is number 3 is, commit to authenticity. Ayan. I-commit natin authenticity, pagiging totoo, pagiging tunay na kapatid, pagiging tunay ang ating relasyon. Kaya maraming relasyon hindi nagpo-prosper dahil napatunayan nila. Hindi mo ako totoong mahal. Peke ka. Pagka ganon, hindi na magtatagal ang relasyon. Commit to authenticity. Maging totoo tayo. Kung nakikita mong maganda ang performance niya sa church, give him or her a praise. Purihin natin siya. Kung maganda ang kanyang performance as a Christian, bigyan natin sila ng papuri. Kung maganda ang kanyang ginagawa, ibigay natin yung nararapat para sa kanya. Huwag tayo maging plastic. Meron na dito pinagsabihan ng plastic. Ako, nasaktan ako. Dahil ako ang nakarinig eh. Isa sa ating mga kapatid ay pagsabihan ng plastic. Ako na nakarinig ng harap-harapan, sasabihin ng ganon. No. Kilala ko lahat ng tao dito. Hindi ko man kayo kilala. Kilala ko silang lahat. Kilala ko kayong lahat. At sino mang tao na magsalita ng hindi maganda at ng hindi tama para sa kapatiran dito, sumasama ang loob ko. Ako ang nasasaktan. Ganyan ang gusto sabihin ni Apostol Pablo. Dinedicate namin ang aming buhay sa inyo. Handa kaming mamatay para sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. And that's how authentic Paul's relationship to the early Christians. Ipinakita niya, totoo siya. Authentic ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Authentic ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So be authentic. Katulad ng isa lang elevator na nandito tayo sa loob ng church na ito, we must respect each other. Kapag sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 1:12, ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, you have that rights. You are a sons and daughters of God. Karapatan mo yan. Anak ka ng Diyos. And that is authentic. Kapag sinabi ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang anak upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, that is authentic. There's no joke. Sa Acts chapter 4:12, walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. That is authentic. Walang biro dyan. Totoo yan. At meron tayo niyan. Meron tayong Kristo na tagapagligtas. Meron tayong pananampalataya. Meron tayong Diyos na siyang magpuprovide ng ating kaligtasan at ng ating pag-iingat. Tayong lahat ay magsitayo. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, napakabuti mo sapagkat aming
naramdaman kung gaano mo kami kamahal. Maraming salamat sa mga nakinig, Ama. Salamat sa pangunawa, sa wisdom na iyong pinagkaloob. Nawa ay magamit namin ito at maging kapakinabangan sa amin bilang mga Kristiyano, Panginoon, na aming maingatan at makultivate ang aming mga relationship sa aming kapwa Kristiyano. Itong aming dalangin sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Morning po. Yung message ni Brother Biner, isa sa mga sa aming mag-asawa. Sino po ba dito yung madalas magsabi ng mansari? Pumula nung nag-asawa. Yung asawa ko, pumula nang kinasal kami niyan, binabati ko yan every month. Mansari. Hindi ko lang alam kung ilang buwan na kami, pero sinasabi ko lagi sa kanya yan. Siya naman nagsasabi sa akin, ilang months na yan, 100 months na ba? Basta happy mansari na lang sa iyo. Ganun lang. Every month. Hindi ko nakaligtaan yan na sinasabi ko. Ganun kami, kahit na medyo nagtatalo kami yan minsan eh. Pero ganun lang naman. Pero siguro, dahil ng pag-aasawa siguro. So, ganun lang. At bago tayo dumako sa ating komunyon, ito po ay araw-araw natin ginagawa, linggo-linggo, na sinasabi naman po sa Bible talaga na lagi natin gagawin. At basahin ko sa inyo ang sinasabi po sa aklat po ng Marcos 14, sumusunod ng 22. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya, hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong nabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. At pagpalayo pang pagbabasa ng kanyang mga salita at tayong lahat po muli manalangin. Maraming salamat muli, Lord, sa umagang ito na muli ay magkakasama kami nakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong ginagamit sa umagang ito. Maraming salamat po sa bawat isa na ginabayan mo na makarating ng maluhati sa iyong bahay-sambahan. Sa umagang ito po, ang bawat po isa ay inilalapit po namin ang aming mga sarili na maging karapat-dapat po sa pagtanggap nito. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa aming mga nagagawang kasalanan. Maraming salamat po sa iyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus, sapagkat dahil po sa Kanya ay binigyan niyo kami ng pag-asa. Maraming salamat po sa iyong anak. Sa umagang ito po ay kaming lahat po ay inilalapit po ang aming mga sarili. At ikaw po ay aming mapaporiyahan sa umagang ito. At ito lang mo sa amot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus at ang banal na Espiritu ang siyang pumaduhay sa amin. Amen.
Chris. Tayo pong muli ay magsitayo para po sa bahagi ng pagkakaloob. Ganito pong sinasabi sa mga gawa, chapter 20, verse 35. Sa lahat ng bagay, pinapakita ko sa inyo na sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng masigasig, ay dapat nating tulungan ng may hina at alalahanin ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat siya rin ang nagsabi, higit na mapapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap. Mga kapatid, ang talatang pong ito ay paalala po ni Pablo sa lahat po ng mananampalataya tungkol po sa halaga ng paglilingkod at pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa kapwa. Lalo na po sa mga mahihina at nangangailangan. No? Sa pamamagitan po ng kanyang sariling halimbawa, sapagkat si Pablo po ay nagtrabaho at masigasig po siyang nagtrabaho para po sa kanyang sarili, ipinakita niya po na hindi lang po dapat tayo ay umaasa, kundi dapat po maging instrumento ng pagtulong. No? Yung bahagi po na sinabi dito na ating Panginoon na higit na mapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap, ay hindi po matatagpuan sa ilanman o sa alinman sa apat po na ebanghelyo. Ito po ay ginamit ni Apostol Pablo para ipakita ang tunay po ng diwa ng Kristiyanong pag-ibig at kabutihang loob na tunay na kasiyahan at pagpapala ay makakamtan hindi sa pagtanggap, kundi sa bukas palad na pagbibigay. So, madaling salita po mga kapatid, itinuro po ni Jesus ng tunay na pagpapala ay nasa pagiging mapagbigay, sapagkat sa pagbibigay tayo ay nagiging daluyan po ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, at kami po ay sinasamba po namin kayo at pinapapurihan. Ganoon din, Panginoon, sa aming mga kaloob. Sa pamamagitan po na aming mga kaloob ay kami po ay sumasamba at pinapupurihan po namin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga instrumento po ng aming kabuhayan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa mga opisina at sa mga kanilang mga business, O Lord God. Pagpalain mo po sila, Panginoon, upang sa ganon ay maging pong daluyan kami ng iyong pagpapala at masaganang mga pagpapala, Panginoon. Maraming salamat puli, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming handog at mga kaloob. Nawa magbigay po ito ng pagpupuri at pasasalamat. Ito pong samot dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan, sa ating pong mga balita, wala po yung ating mga elder yata. Nasa bakasyon. Wala yata tayong balita. Ayan, ang ating pong attendance ay adult and youth ay 60. Ang kids ay 12.
Total of 72. 72. Kahit na nasa bakasyon ng iba, meron pa rin tayong 72. At ano pa? Palarong pansilangan ay May 31 to 8 a.m. to 4. Ito yung gagawin sa kwan, ano? Antipolo? Montalban. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, sa darating po na May 31, sa ganap na 8 a.m. to 4 p.m., meron pong gaganaping palarong pansilangan 2025 ng Metro Manila Church of Christ sa East Cluster po. So ito po, meron po tayong mga sports na gaganapin, palakasan pong physical. And also may worship din po tayo na gaganapin. Hinihikayat po namin na lahat po ng members ng church po, kung available po kayo sa date na to, sa May 31, Sabado po ito, na pwede po kayong pumunta, pre-admission. And may mga games din po na pwede nating lahukan na wala naman pong registration fee. And may mga participants po tayo sa iba't ibang sports gaya ng basketball, badminton, ayan po si Ate Dayan, si Kuya Gian. And sa chess, yung kabataan po natin na si Justin. And sa darts po si Dayan din po, yung isa pong Dayan. Ayan po, supportahan niyo po kami sa gaganapin na May 31. Alam ko po, makakasabay po ito nung gawain ng kababaihan. Kaya ayun po. So, yun po, to God be the glory po. Okay. Yung jersey nyo, okay na ba? Yan po. Yung may available dyan, manood kayo. Wala na po tayong balita. Yung SPKK ay tapos na ba, Sister Madjo? Yung SPKK ay hindi pa po tapos. Dati kasi 1 week lang. Baka ginanahan sila sa Quirino. So, kung wala na po tayong mga balita, ay tayo po'y umawit ng ating awiting pangwakas. Yung activity and be on your sportswear. Ayan. So, lahat po tayo ay tumayo at aawitan po natin ang ating Panginoon. Yung Inaris Complex po sa may Montalban hindi po sa may Antipolo. Baka pumunta po kayo doon. Diyan lang po sa may Montalban. Malapit na malapit lang po sa atin, no? So, sa mga kababaihan, alam ko po may gawain po kayo. Pero sa mga hindi po makakasama, sa mga ibang kabataan, mga kalalakihan, join po tayo doon. Doon po ginagawa yung PBA. Kaya malaki po talaga yung venue. And praise God. Sabi nga po nung message kanina, no, very important po ang relasyon at ang relationship sa bawat isa, lalo na dito sa church. At gusto ko pong i-remind na lagi po nating tingnan ang pinaka-best na example ng relationship, si Jesus. So, sabihan mo kapatid, I love you with the love of the Lord. See you next week. Ayan, see you next week. Ayan, let's be authentic. Yung mga hindi nyo pa po nakakausap na mga kapatid natin, ito na po ang chance para lapitan nyo sila and build that relationship kung wala pa po. Amen? So, sabi nga po sa awitin natin ngayon, let's walk in the light of God. Let's step in the light of God sa English.
Pero tatagalugin po natin yan. Tayo ay lumakad sa liwanag ng ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Amen. Let's sing unto the Lord. Let's offer Him our voice. Let's clap our hands together. Lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sundin natin Haring manunubos. Huhubugin sa kanyang halimbawa, o kay sayang aawitan siya. Let's up our hands! Panginoon, turuan mo kaming lumakad sa iyong liwanag. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa, sa pamumuno niya tayo'y lumapit, nang sa tukso tayo ay ilihis. Sa bisig niyang may lakas magtiwala, o anong sayang papu. Sama-sama po tayo! Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sa liwanag niya ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, ilaw niya ay landas. Ayon, kami lalakad sa iyong liwanag. Tayo po ay lumakad ng may tiyaga at may katapatan. Muli mga kapatid, sama-sama tayong umawit. Lumakad ng may tiyaga, katapatan, pag-ibig, awa at kahabagan. Aasa sa walang hanggang biyaya, o anong saya na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, ilaw niya ay landas. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sa liwanag niya ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, po ba tayong maglakad? Sige nga po, let's walk, 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 walk. Yan, parang exercise na rin po ng walk, 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 clap, clap. Walk to the left, clap, clap. Walk, walk, walk. Walk, 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 clap, clap. Walk, 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 clap, clap. Sige nga po, sa liwanag niya, sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Minsan pa, sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Sa liwanag niya ay lumakad ka. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sa ating buhay siya ang gagabay. Pag naroon na at siya ay masilayan, o anong saya dun sa tabi niya. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, sa liwanag niya ay lumakad na. Kay gandang lumakad sa mga hakbang ni Jesus, ilaw
Nawa ang gawaing ito ay nabigyan ka namin ng kapurihan at naitaas namin ang dakila mong pangalan. Makarating nawa sa trono ng iyong kaluwalhatian ang mga pagsambang ito, dakilan Diyos. Kinalugdan mo nawa ang bawat isa sa amin at kami nawa, dakilan Diyos, ay nakarating sa iyo ang aming walang hanggang pagpapasalamat. Salamat sa lahat ng maraming mga bagay. Salamat sa lahat ng aming mga tinamasa sa sanlibutan ito. Salamat sa lahat ng meron kami. Salamat sa kalusugan. Salamat sa hininga ng buhay. Ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy kang mag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. At sa mga sandaling ito, Panginoon, ay dalangin namin sa iyo na magpatuloy kang sa amin ay mag-ingat hanggang sa aming pag-uwi. Ihatid mo sa tahanan ng bawat isa sa amin at taglayin namin, Panginoon, at baunin ang iyong pagmamahal sa aming mga sambahayan at ikaw ang maghari doon. At ngayon, dakilang Diyos, gamitin mo ang iyong maliit na lingkod upang ibigay ang iyong pagpapala. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak. Sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Magandang maga po sa inyong lahat. Tapos na ba ang pagsamba? At humayo tayong payapa at bumalik tayo sa lingkod.